Praise the Lord. Ito na lang sing it, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ito na palakpakan at tungkulin niyo Diyos. Never can take away to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Through the
Thank you, Lord, for your divine protection, oh God. Sa mga nag-isasama, Lord, thank you so much, oh God, for the second wave, oh God, sa mga panibaho. Thank you, Jesus, for bringing us safe in this place. Lord, we ask your divine anointing, oh God. Anoint our minds, anoint our soul, anoint our spirits, even our will, Panginoon. Anoint our will, oh God, that it may be according to your will right now, in the name of Jesus. Lord, we pray, oh God, hallelujah, that you are going to bless, to use Pastor Neil in the most mighty way today. Lord Jesus, magkikistorya siya Ginoo sa iyong mga pulong, Lord, hallelujah, through the preaching of your words. Lord Jesus, buksan mo Ginoo mga kasing-kasing, oh God, na magiging receptive kami Ginoo Diyos sa iyong mga mensahe. Lord, hallelujah, tugutin Ginoo nga doon ay mga pagdaing, mga pagbukaw Ginoo Diyos sa iyong balay, sa iyong panibalay kay sa balay o Diyos na lampuanan. Lord, hallelujah, Jesus, enlighten Ginoo Diyos sa mga kasing-kasing towards you, Lord, and give us the gift of faith right now. In the name of Jesus, come on, let's praise the Lord. Hallelujah. Let's give him praise. Hallelujah. Let's give him praise. Shout it out, song triumph. Hallelujah. 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 Yes, Lord, we adore you. We give you glory and honor. Praise the Lord. You may now be seated. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang kanan ay tagumpay sa pagpapay ng Diyos sa lahat. Praise. Ako minahangin mo ang may kadalaman sa aking Diyos. Ako minahangin sa sister ng Lord. Praise God. May hapon sa tanan, no? Sa pamansin ng kapunon, katubig ako papasalamat sa tubig na Diyos. Maayong siya ng Diyos. Buwig siya ng Diyos na sa pamansa ang pamilya. Last Monday, po sa Diyos, sa tatay. Malipayon kami kung magbuhay nila kami ng Diyos sa mga milagro ngayon sa ako. Sa pamantay patay na negative siya sa COVID, ang pinanisa talaga ko ang kadalagaan na isa pa man nagamit ko sa mga prayer warrior na i-pray naman result ng tatay is negative. Nag-gratis si Ginoo. Sunod ang prayer na gamit ako ko nga pray na saan mahaya na si tatay for 3 days. Nag-gratis ko siya si Ginoo. Ang kadako, pag-uwi ang ako ng Diyos. Sa maayon siya, sa pamilikuan ng si tatay na puno kami sa kalipay, na ara siya sa kabusan ng Diyos, i-report kami ng kanto sa hospital ni Tuto Jimmy. Nag-pray kami, kasi si tatay for response siya sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Maayon nila ko din ng Diyos, isa pa ng sakit sa tahunon, pero isa yung kadako ng kadaugan na hindi ko kundi maayo, na ano si tatay ba ng ang iyang kabutan, ano kasi tinukuman na mahaya pa siya, pampahimutan siya namon. So, paman sa last week niya, doon ka nagdawan, pero di abot sa patio, so na yung ulo, wala ka nang kumiti pastor. Hindi pa kami, wala na namin, hindi nagdaw, wala kami, pero nakuki ako ng kadaugan na siya kay si tatay hanggang sa pagdulong niya, hindi siya gusto kasi hindi ko makagumpi. So, na-enjoy kaayo si tatay na ano sa ako ng biya, enjoy kami ka. Nakuki ako pagpasalamat, hindi ko pala yung nagkikun si nanay, medyo nagaluya sa ko, pero pray na din natin na hindi ko magalikun sa iya. Ang tanan ko ang tanan ng kadaugan, ako hindi nabalik sa ating mga Diyos,
adunay nga mabalatian apan adunay ni kay Dios nga gampanan nga kaya niya ayun ulo na sakit kung adunay ni tuluyuan. Praise God. At mga last mga 2 weeks siguro dito ang kaso ko. Tapos pasalamat ako kay ako lang wala na mga bata kasi hindi. Tapos pasalamat ako sa pagbuhin ng Diyos na ang iyang protection ganunay nito kauban sa pagbantay ng sa tindahan, bantay ko lang itong kauban ng kapilihan. Ang Diyos, padayon din siya ng protection. Kadaagan mo, Lord, ikaw ang Diyos ang protection sa iyong mga katawan. Kung ako wala ko magpasalamat sa tubig ng Diyos, bisan pa man sa trabaho ng Eden na nagabiyahe sa kadaadlaw, pinapalayo ko sa tubig ng Diyos na kanunay ang iyang protection na nagayon. Kaya hindi natin magbawa ng mga lugar na ginatuan pa na dako na pagtulong ang Diyos, kanunay siya na napamati sa mga pag-ampok sa iyong mga katawan. Dalay na tayo ang natungkik ng Diyos, o palayo siya na naghahatag kung maayong pagbawa sa aking mga kabataan. Sa matagadaw na lang ang Diyos, kanunay na nagasuplay sa aming pagpalinahanglan. Dalay na ng Diyos, hindi ka na magutulog, ginabayo ang kanyang pagpasalamat ng Panginoon. Praise the Lord! Siya po ang natin niya, ang protector, provider natin, sa natin. Siya na unahan po, kung natin kasama sa pamagay ng Diyos. Kaya siya mayo po sa amon. Isan pa sa amon mo na i-born, makaiman siya, kaya naman. Siya na ako nagka-protection sa mga ito po. Sila
Lord Jesus, salamat mo sa sila. Sinatulong Lord, salamat mo God. Sa kasi mo pagkamaayong mo sa among pagkamaay. Lord, isang klase tayo sa mga Lord, sa mga bless mo, isang klase Lord. Driver mo, sa mga bless Lord, sa mga Lord. Pagkamaay natin mo, isang mga Lord, sa mga trabaho Lord, sa mga bless mo, isang klase supply mo sa iyo. Pagkamaay natin mo, isang mga Lord,
Do not boast about tomorrow, for you do not know what the day may bring. Amen. In the book of James, chapter 4, verses 13 to 14. Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Praise God. Bugo magdala sa puno sa Diyos sa tima ginaluhan, facing tomorrow. Facing tomorrow. There's a song that says, harapin natin ang bukang liwayway. Amen. Are you ready to face about tomorrow? Amen. Praise God. Ito po natin ang ating mga ulo. Lord, once again, we acknowledge your presence. We acknowledge your greatness. Salamat Ginoo, ikaw ang nagtipon sa mga nagsasamo. Bisa pa sa sinagapit ng Diyos. Yan kami sa pagpamati sa mga puno. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto you, O God. Lord, ikaw ang magatago sa pagpaginahanan sa mag-isa. I-bless mo sa mga kauturan na nangyari sa iyong panimalayan. For those who are watching online, Lord, I pray that you continue to fill them with your Spirit, O God. For those who are in sickness, we claim your miracle, God. We claim the complete healing of their bodies right now. In Jesus' name, can everybody say amen? Let's clap our hands for the Lord. Hallelujah! Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. So, salamat nga yarita sa siniaga hapon, magpapalikod ng tanan. Praise God. And we'd like to thank kasama po natin Mr. Karen. Congratulations sa ina baby. Praise God. And be with us. And salamat nga this is our second wave sa atong service morning and afternoon. Actually, may memo na advisory na ang Sunday na lift temporarily movement, pero kaya medyo ang atong gobyerno, kapila ng gobyerno makapanik, hindi sila naman sa inyo mo on. So kita wala nang naisipa sa adlaw. Importante na makahimo din kita sa panimahon natin sa mga Diyos. Anytime, any day of the week. Amen. Praise God. Tinahanglan may araw di kita panahon na para sa Diyos. Glory! Praise the Lord. Hallelujah. Let's worship the name of Jesus. Praise God. So facing tomorrow. Kabalo kita sa atong sitwasyon. Praise God. Nga ari kita sa panahon nga wala rin kita kabalo ng mga tabumas. Wala na kabalo kung sino ang pagkakuha mo sa Diyos. Wala na kabalo kung ano ang posibleng na mahitabo. Yan kita sa panahon na sabihin, praise God, di kinahanglan atong iputan ang atong pagsalig sa Diyos. Let's face tomorrow with faith and not with fear. Everybody say praise the Lord. So somebody said that there is only one certain in his life. May nagsasabi na may isang bagay lang na sigurado sa buhay ng tao. And that is uncertainty.
Amen. Praise God. Uncertainty is oftentimes associated with unavoidable and the unknown. Pag sinabi mo walang katiyakan, walang kasiguruhan, mga bagay na hindi mo pwedeng iwasan at mga bagay na hindi mo rin nalalaman. Everybody say amen. Praise God. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Praise God. Mga bagay na nasa unahan po natin. We must have to contend with unforeseen circumstances which may adversely affect our health, security, financial stability, plans, jobs, and relationship. Praise God. Kailangan natin labanan. Harapin natin ang ating hinaharap. Praise God. Hindi natin alam kung anong posibleng mangyari sa ating pangangalawa. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa ating security. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa ating finances, sa ating mga plano, sa ating mga trabaho. Nabubuhay tayo sa mundo ito na walang kasiguruhan. Everybody say praise the Lord. Sabi mo ni Eleanor Roosevelt once said, if life was predictable, it ceases to be life and without favor. Kung alam mo ang anong mangyari bukas, ito ay hindi na magiging buhay. Everybody say amen. Praise God. King Solomon, considered as one of the wisest king in men who ever lived, declared in Proverbs 27 verse 1, he said, boast not thyself of tomorrow. Hindi tayo pwedeng magyabang kung anong mga bagay na nasa unahan. Praise God, sa panahon nito. Alam po natin mga kapatid, kahit marami po tayong pera, praise God, paano ang pera ngayon ay paano wala ng kabuluhan. Yung mga plano natin halos na, sabihin po natin wala na fulfillment mga kapatid. Praise God, hallelujah. Dahil hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari bukas. Everybody say praise the Lord. A day we bring. Bukas di natin alam kung may liwanag na ulan. Each day may have its share of happiness as well as pain and somewhat sorrow. Hindi natin alam unexpectedly. May mga bagay na hindi natin inaasahan. Praise God, hallelujah. At sabi po ni Robert Hastings Road, it's not the burden of today that drive me mad. Rather, it is the regret of yesterday and the fear of tomorrow. Hindi mo nagpapabigat ang mga bagay ngayon kung ano meron tayo. Pero ang nagbibigay ng kabigatan mga kapatid, yung mga tao na nagsisisi sa mga bagay na hindi nila nagawa ang kahapon at ang takot sa posible ano mangyari bukas. Sino ba takot kung ano pwede mangyari bukas? Alam natin mga kapatid, amen, ang ating mundo, takot na harapin ang bukas, ang ating sihensya, ang ating gobyerno. Praise God, hallelujah. Yan ang sinasabi ng Luke chapter 21, verse 26, men's heart failing them for fear and the expectation of those things which are coming on the earth. Ang tao ay nababalot sa takot. Hindi lang ang mga tao na amen ng mga Christian, hindi lang mga tao ng believers. At minsan, pati yung Christian ay takot na rin. Sabi ng Bible, pray therefore that your flight be not in winter. Sabi ni Joshua,
Hallelujah. We are all caught off guard with the coming COVID-19. The World Health Organization described it as an infectious disease caused by the new strain of coronavirus. This new virus and disease were being known before the outbreak began in Wuhan, China in December 2019. Governments had announced and observed stringent health and safety protocols. Mayroon tayong social distancing, wearing of masks, washing of hands, and a total lockdown were implemented. Almost everything came to a halt. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo. Tumigil ang pag-ikot ng negosyo. Maraming nawalan ng trabaho. Maraming nawalan ng hanap buhay. Maraming nasala ng mga companies, mga kapatida. At even the church services were being affected. Praise God, pasalamat tayo. Despite of the order, may kalayaan tayo magpuri sa Diyos. Kaya habang tayo mayroong pagkalayaan, ibigay natin ang lahat ng pagpupuri sa Diyos. Habang tayo may kalayaan pag pumalakpak, habang tayo may kalayaan pag sumigaw, habang tayo may kalayaan pag umawit, bigyan natin alam, baka bukas, pipigilan na tayo, mga kapatid. Habang pwede pa tayo makapunta ng simbahan, gawin po natin yan. Habang tayo may kalayaan pa, pwede pa tayo magtitipon. Hanggang gagawin na natin yan. Hanggang hindi natin alam ang pwedeng mangyari bukas. Baka bukas pipigilan na. Pero alam po natin, walang ibang solusyon. Walang ibang kalaluyang gamot, mga kapatid. I believe only Jesus is the answer of our world today. Hindi po vaccination, mga kapatid. But this is the time for the church to stand and call upon the name of our God. Ito yung panahon na tatawanin natin ang ating Panginoon at sasabihin natin ikaw ang Diyos na pwedeng magpagaling. You are the way maker. You are the miracle worker. You are the promise keeper. Praise the hallelujah! At alam po natin that this pandemic is greatly affected the mental health. Alam niyo ba na napituhan hindi dahil pangangalawan? Alam niyo ba ang dami na mamatay hindi dahil sa COVID? Ngunit dahil sa takot. Sabihin ko sa inyo, walang maitutulong ang takot sa inyo. Fear is not from God. It is from the enemy. Ano yun sa Diyos? With faith. The opposite of faith is fear. If you have faith, fear will run away from you. Alam niyo mga kapatid, yung kalaban natin hindi yung ibang tao. Yung kalaban natin is yung ating sarili. Sa panahon na natakot ka ng mamatay, hindi ka pa sana mamatay, pero dahil sa takot, yun ang papatay sa'yo. Fear. It affected the mental health, the physical well-being of many people. Many have experienced anxiety. Amen. Kaya sa mayor sa Samal, grabe sa naskripto ko. Tungkol kayo sa grabe na naskripto ang iyang mama namatay sa COVID. So hindi ka basta-basta papasok sa Samal ay na. Pero biyan sa iyang naskripto, siya noon nagka-COVID. Sila yung Sister Mary in quarantine,
no respecter of person. Pobre ka, mayaman ka, edukado ka, pag may COVID ka, you need to be isolated. Walang pinipili, mga kapatid. Praise God. Many experience anxiety. There is a panic attacks. But ayan natin yan. Depression, hopelessness, and there are other negative emotions. They lost their job, suffer from shortage of food supplies, and are forced to stay within the confines of their homes. Praise God. It's all been reported that during the lockdown, there have been increase in the number of domestic violence as people became more irritable. Dahil violence, dahil usapang tumuliritang ninata. Pero pasalamat natin sa Diyos. Magduha na ito eh. Dear protection natin sa Diyos. Gisugaran ka sa Diyos. Wala ka din patutman sa Ginoo. Bisa nag-lockdown, bisa nag-GCQ, bisa nag-total lockdown, but still, we believe that the God is greater than our needs, is greater than COVID, is greater than our problems. Sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all the ways of God. Everybody should praise the Lord. The last days will be characterized by men who are fearful. Takot na takot yung mga tao. At hindi sana yan nangyari sa mga Kristiyano. Noon sabi natin, panahon, iba sa inyong puklat sa mundo. Dalawang sa mga prisuhan. Pero wala pa na nagabot sa ato, COVID pa lang. Praise God. Iba ang na. Wala ka sa malaking nag-control kita. But the only thing, make it sure that our relationship, that our trust and faith will always remain in Him. Kailangan atin din kay Jesus. How can we survive in this situation? First, we need to pray. Let's go back to the basic. We have underestimated the power of prayer. The best place for us to be too distressed, the best place for us to have a mental strain is to spend time before God's throne room and be immersed with the presence of God. Ano ba ba? Mga kapatid, ito yung panahon. COVID could be a blessing, but COVID also could be a destruction. Pero sa mga Kristiyano, it could be a blessing. Why? Hallelujah! Ito yung panahon na ibigay natin yung ating pagtiniwala sa Diyos. Ito yung panahon na isagabi natin yung ating kaganginan. Isagabi natin yung ating mga agenda. Ito yung panahon na tayo nalapit sa Diyos at tayo manalangin and to be soaked with His presence. Kung noon ay diputan na nanalangin, ito yung panahon na tayo manalangin. Let's come to the throne room of God. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I, the Lord from heaven, will hear them. Meron tayo mga kasama na nasa ospital. We will not stop praying for them. We will not stop giving our petitions to God. We must let us come
realigns our plans and go with God's will. Prayer replaces our worries. Kung nagpakalakad ka, kung nagbalatian ka, prayer is the only solution. The doctors can give everything they have, what they only have. Hanggang doon lang. But God created your body. Siya gumawa ng ating katawan. Amen. It replaces our worries and fears with faith in God's power and enablement. How many of you believe that with God nothing is impossible? How many of you believe that Jesus is the miracle worker? Come on. Sabi ni Apostle Paul in Philippians 4:6 and 7, be careful for nothing, but in everything, not magsabi everything, by prayer and supplications with thanksgiving. Yan mga kapatid. Kung iswak ka siguro ka na nakaos sa bitsin at pagpagawanan, you will see the number of positive patients. We don't know who is the carrier of that virus. Pero malukong may pipila na pagtsagan natin na kaso ububong na mga kasakit. Hindi ka magpahal magpa-check. Kung magpa-check, sigurado positivity. Praise God. Pero this is the time that we need to prepare for God. Hindi po natin nakikita ang virus na ito. Pero ang Diyos, may presensya tayo ng Diyos na hindi nakikita. Ano bang pwede natin tandaan? The Bible said, ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Sabi ni Apostle Paul, don't you know that ye are the temple of God? And that the Spirit of God dwelleth in you. Alam mo ba na ating katawan ay templo ng Diyos? At kung ang Espiritu ng Diyos ay nakatira sa atin, wala man anong klaseng sakit na pwede maapekto sa templo na ginawa ng Diyos. Pala namin ng Diyos. So sabi ni Apostle Paul, let your request be made on the God. Sabi ni Aaron Torres said, prayer is the key to that unlocks all the storehouses of God's infinite grace and power. When we earnestly pray, we enter into God's throne room. And when we call on God, who promised that He will hear and deliver us, it has been said that man's limitation are God's opportunity to show us a miracle. Ang limitasyon sa tao, oportunidad para sa Diyos. Ngayon pakita niya na siya ang Diyos kagamanan. That He is our Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Jehovah Jireh. Everybody say praise the Lord. How can we survive
in facing our tomorrow, we need to have a positive attitude. Positibo kita. We have the will to live. Kaya mga nagkakala sa tao, sa kahapon. Sino sa iba, lumagibak ako. Sino ni brother ninyo kapoy. Praise God, tapos brother ninyo sakit siya. Amen. Basta tumubukas sa gabi. Nanawal siya pagkaaga sa kanya. Pa-pray, si Brenda, pa-pray si brother ninyo. Itulbahan siya kung kay damo na sa kapatian. May kapatian siya, may gaguyon na sa tagina sa ilang kusina. Ang kapait ko rin kay gaguyon sa kusina, kaupo kaya po. Di ko. Everybody say praise the Lord. Sila na, we need to live, we need to be positive. Praise God. Sabi po, Abraham, the father of faith, staggered not in the promises of God, but was strong in faith. Romans chapter 4, verse 20 to 21. Praise God. We need to rely on the words of God. When the Lord said that I am the God that healeth thee, I will heal your body, I will heal your sickness, that by your stripes we are healed. We need to believe in the words of God. Everybody should praise the Lord. Sabi ng Bible, Abraham, the father of faith, staggered not at the promises of God, but was strong in faith, giving glory to Him, and being fully persuaded. Kumbinsido ba ka? Nga kung di promesa sa Diyos iyang pagkatumanod sa atong kinabuhi. Sa Bible, he was fully persuaded that He had promised He is able to perform. When the Lord said, be not afraid, neither be thou dismayed. Be strong and of good courage, for I, the Lord, will be with thee whithersoever thou goest. Everybody say praise the Lord. And last po mga kapatid, how will we survive? This is the time. The devil is trying to divert our attention sa mga tabo sa ating Panginoon. And inject and throw to us the fiery darts of the devil that is coming. But what Apostle Paul said, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Nagkasubok ang kalibutan. Dapat reklamo nga di pa po silang Sunday, hindi na sa kasimpas. Kung ako rin sa mundo, so hindi yung permis. Grabe siya, hindi ka na puntas. Nga domingo lang ang Diyos yan, hindi mo. Patay din. Patay dito. Dito magpadala. Rejoice in the Lord always. And I say, rejoice. This is a command that demands our obedience. It is not a request. But Apostle Paul said, rejoice. Even when your life is not good. Rejoice! Even when your head is not good. When you wake up in the morning, start to acknowledge the Lord. Start to believe praise. Sometimes it's easy to testify, to praise when your life
if you have everything that you have. Kung ito lang yun, Psalms 118 verse 24. Kapag kita ang kauturan, hindi kita na ng panahon. Praise the Lord. Maayo. Hindi kita na ng panahon, maayo yung lawas na ibabaw sa panahon sa panahon. Pero talaga natin si King David, he does not depend his praise on that situation that is around him. David said, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice." When you are in trouble, when you are in your depression, sabihin mo, this is the day that the Lord has made. I will be happy. I will rejoice and be glad. Ano ba sabi niya in Psalms 100 verses 1 and 2? Make a joyful noise unto the Lord. Kabalo mo, mga katulad. Kabalo mo kami. Hindi sa kinatawag ka as a pastor, you cannot refuse. Mr. Lorna, hindi natin pwede balibaran, commit. During the time, wala na kami napansin, pero wala akong napansin sa video. Mr. Melody, maglapit sa Mr. Joanne, just to comfort her. Singitan siya sa ila sa nurse. Ma'am! Sometimes, there were things na imumahagot na. But I believe God is our protector. Sometimes we are not accepted of the sickness na utalo sa pagkilang buhos. Sino ka-experience yung buhay? Wala kang saan pulis kayo. Sino ka tulaan ka nasa? Sino ka tulaan ka patpat? Smell, timahaw. Sa mga tupin mo asawa, di ka nila timahaw, di ka na. Everybody's praise the Lord. It takes strength. Palabanan sa skin, initubig kasi inyong initubig, okay? Upod sa tumapit, pray kasi mo, kaumahan, mas katulala sa kaunan. Amen. Because we believe that God is greater than anything else. Everyone is present. When Paul and Silas, ginagop sila mga kautunan, they were in jail. Nagagapos sila mga mo, nagagapos sila mga tiyan. Pero wala nang nakapupod sa ilang pag-alagad sa Diyos na Panginoon. Wala silang reklamo, wala silang complain, but they start to sing praises to the Lord God Almighty. And the Bible said, natanggal nila mga Diyos, natanggal nila mga tiyan. Praise shall give you the victory. Let us face our tomorrow, not in fear, but with prayer, with positive attitude, and with praise. Hindi na rin ito na ito. Pero sabihin na ito, ang tawag sa Diyos, kagaproteksyon sa Diyos, karunay sa iyo. Magkapalipit tayo na lang sa sinunod. Kapunan. Are you ready to face your tomorrow? If you will just listen to the news,
you just listen sa mga tao na nasa itong palibot. Biskan ikaw na nahulaan ka sa puso, nahulaan ka sa karasa. Bakit sa'yo? Read your Bible. Ako na lang na-challenge ko kayo kasama. Don't wait that somebody will have to come to you and pray for you. But you need to work out, kailangan natin i-work out yung ating kalikasan. Pagkabas natin sa iglesia nito, hindi natin alam kung anong klase ang ating masugatan ng ating. But the only thing, if you are filled with the Holy Spirit, kailangan sa bawat panahon, sa bawat minuto, puno tayo ng banal na Espiritu. Who it could be a blessing for a Christian that it will push us, na tayo will be able to depend on God, na kailangan natin ayusin ang ating relasyon, na kailangan natin isentro, kailangan tayo mapuskus ng banal na Espiritu. Kasi hindi natin alam kung pwede mangyari. Ngunit kung puno tayo ng banal na Espiritu, puno ka sa banal na Espiritu. Sinabi ni Joshua, you don't have to be afraid. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Pwede ba natin isentro ang ating mga Panginoon sa Diyos? Could we raise our hand and tell God, Lord, we are nothing of our own, but we believe that you are the powerful God. Makapangyarihan ka na Diyos, buhay ka na Diyos, karapat-dapat kang purihin. Church! Bigyan ko natin ang kalayaan ng Diyos na kikito sa ating buhay. Oh God, oh God, come on. Sila talaga siya. In the name of Jesus. Come on.
Kailangan po natin, we need to have corporate prayer. I believe that with God nothing is impossible. Kailangan natin i-pray na sa Arnold Rasta. Magaling na siya on the process na magkailangan. Let's pray na magiging mabilis ang kanyang recovery. Let's pray for Sister Nena, Brother John, Headline, Brother Lando, na sa hospital na si Sister Nena, si John, at sila yan medyo nagababay na oxygen, but we pray for the miracle from God. We pray na doon ang Goles family, magalugaw ng kaliwan special na gawa sa Ginoo. Pray for Brother Mitoy, siya mga kabataan, kay Michelle, kay Aka. And we pray, ang Natulo family, Ginoo mag-comfort. Pray na po, Brother Elmer, umuga na siya rin sa Veracruz. I had a chance to talk to him. Tungkol kay sa mga previous days, tungkol kay nakubit ang iya doktor, si Dr. Padilla. Kagulong si niya din mo. Napikuhan ang iya pag-ihig ka doon ginakaon ang iya potasyon. So he decided to go to Veracruz. Praise God. Nabatsagan niya na medyo may atong ginahambal ni Doc na experience siya ka. Pero sila ko sa iya brother niya. I don't care what the doctor is saying to your health. As of the moment, we need the miracle from God. Gusto ko ako nito bulong na atong anti-inflammatory. Pero sa ganyan ako sa natigil video na nabula ang puso. And I said, praise God, we need the miracle from God. I still believe in miracles. I still believe that God has still a purpose. For all things work together for good to them that love Him. We pray na po ang Lydia family, Alpha, si Lydia, Flora family, si Padre Brillo, si Princess Eve. We pray na po si Manmay, si Apostle Corey, kay bata niya si Shane, kay si Ivan, Percos family, Brother Jude, pagpagdaliwan sa Lord, Ikay family, we pray na mag-aayos sila sa quarantine states. Sister Molina Villa, tungkol kay may at pasyente siya nag-i-address na nag-positive. So nag-pray siya na pag-uwi siya pray. Sister Lama ng Jason, tungkol kay nag-inject siya sa first dose sa vaccine. Napikuhan niya mata, nagkipot, kuya mata. Pray natin na okay na pag hindi mo mag-work out. Brother Minyo, salamat ng nagain na okay na siya, nakatulog na. Praise God. Anybody na may mga prayer requests, you can mention their names. We believe in Dios, siya ang Diyos na gamahan. Pagkaisa ng Mr. Melvin, nire-release ng positive sa COVID, at the same time, may cancer sa wrist. Praise God. Sa sining mga panahon, mga katunan, kailangan talaga natin ng Diyos. And I believe that God has a purpose. That His name will be glorified. It's time to declare that the God we are serving is a living God. It's time to declare that Diyos na ang nilalagan, gamahan siya. Wala sa buta na posible. You hope our every moment. I believe you only. Anybody may mention. Sabi ng Panginoon, to everyone that believes in my name, He
shall cast out demons. You shall speak with demons. You shall take a serpent. You shall lay hands on the sick, and they shall recover. Oh Lord Jesus. Heal all my anyone that views out like sin. Who may be the bunch of the Lord. Just believe in the Lord Jesus Christ. Believe in the power of His word. Believe in the power of His name. Be healed in the name of Jesus. O Lord God Almighty, you said in your words that we will make our requests be made known unto you. We come before your throne, Lord God. You are the God of angels. You are the God of angels and the God of angels. You are the God of Moses who leads your people out of the mountains. And you are the same yesterday, today, and forever. You said in your word that by your stripes we are healed. You said in your words that prayer of faith shall save us. You said in your words, have mercy on me, O God. Heal me and I shall be healed. In the name of Jesus, we are your property. We are the temple of your Holy Spirit. Today, God, through the power of your name, through the power of your word, and through the power of your blood, in the name of the Lord Jesus Christ, we pray for Pastor Juan. That tú me llevabas y hagas los pasos de la gloria. Y hagas el libro de bind all kind of spirits, the spirit of disease and any form of virus. I command you to leave on his body right now. In the name of the Lord Jesus Christ. We pray for Sister Nella Aguilera, Brother Charles Moro, Sister Lai Aguilera Moro, Brother Nando Ramos Dios. Lord, ikaw ang nagkatong sa minalabas. Malabuot ka sa ginagawa mo. Nga bisan ang natutong matingala. Nga magkita-kita ni mo kahoma. Nga kahimaya mo pangalala. Binagami sa mahusay mo pangalan ng Jesus. I bind the spirit of doom to leave upon their bodies. I bind sa normal ang levels and oxygen. Normal ang function sa kanilang happy sa ginagawas. Ihatag mo, Lord, at kumpleto ang kayuhan. In the name of the Lord Jesus Christ. We pray, God, ikaw ang comfort sa Gomez family. Kay Brother Noy and Mr. Michelle. Isang pa kay Brother Aaron, Lord. Tungod sa kataliwan sa Michelle, ang protection niya. Limpaya sila Ginoo. And bless our Henry's family, O God. Brother George, Sister Joanna, kay Sidney, Lord, kay John Michael. In comfort in your family. I-bless ang Patulo family, Nancy Winnie, siya ang kapatid. Ikaw ang nalipon sa iyo, Diyos. Bisa mag-aal kay Brother Tomer. Sa sihensya ay posible. Sa doktor, gamitin nila na ito, gamitin ilang kahulog na. Pero ikaw
Ihatag ang kumpleto ng kanyuhan kabila ko sa Pilipinas. Bisa ko kay Neryo ang ilusino, Diyos. Ipakita niyo mo kahong na mahimahi ang iyong pangalan. I rebuke the spirit of COVID and cancer upon her life. In the name of Jesus. Bisa ko sa mga isang itikano na mention ka. Bisa ko yan sa iyong mga panimalay na rin gawin nila siya sa iyong mga alawas. Pinaayos sa otoridad sa mga pulo. Sa gahong sa iyong pangalan, Jesus. I release the spirit of healing in the name of our Lord Jesus. I-bless yung mga katawan, Lord. We pray for your divine protection. We pray for your blessings. Lord, cover us with your precious blood. Cover us with your presence. In the name of Jesus Christ. Can everybody say amen?